sa kanilang mga reunion. Okay. Morning ulit. Sa bawat kumpanya, kapag ang isa ay na-hire, inilalatag ng employer kung ano ang mga task na dapat niyang gawin kung siya ay na-hire sa company na yon according sa kanyang job description na kanyang in-applyan. In-explain sa kanyang maigi kung ano yung dapat niyang gawin, yung role niya sa company, at kung ano yung kanyang ipapagpatuloy sa kumpanya kung meron man nag-turnover or meron siyang pinalitan na isang empleyado na nag-resign. So, hindi lang yon ang dinidiscuss sa pagdating sa employment, pero isa rin sa dinidiscuss at hindi pwedeng hindi i-discuss, syempre, no, ay ang mga benefits ng isang empleyado sa kanilang kumpanya. Nandito yung SSS, nandito yung PhilHealth, nandito yung Medicard. I believe lahat naman ay merong gantong natatamasa, no, na benepisyo at very prominent. Gustong-gusto natin ito na palaging pag-usapan ang hinihintay natin benefit, which is ang 13-month pay. Sa ngayong panahon, no, bigayan na ng 13-month pay, baka naman, hindi, joke lang. Okay, so bago tayo mag-start, tayo ay manalangin muna. Maraming salamat, Ama. Tulungan mo kami sa pagdinig ng iyong salita. Nawa ay magkaroon kami ng mababang puso para angkinin ito, i-accept ito at may apply namin sa aming sarili. Nawa, ikaw ang mag-glorify sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so, no? Ang ating, ang palaging natin dinidiscuss sa atin, kung tayo man ay pupunta sa isang kumpanya man or kung saan man, kung meron ba tayong bibilhin, i-consume, ano ba ang benefit niyan sa akin? No, lagi may insurance, ano bang benefit niyan sa akin? Minsan sa ating pagkonsumo, lagi nating inisip, ano ba yung benefit niyan sa atin? Pero, hindi natin tinitignan yung mismong, kumbaga, yung sa atin ngayon, hindi natin tinitignan kung ano yung talagang binibili natin. Kunyari, may kutsilyo pero may kasamang ganito. Ang tinitignan natin yung kasama ng kutsilyo. No, hindi yung mismong kutsilyo. Yung may kasamang tuwalya, uy, magagamit ko tong tuwalya. Ito, yung may baso, uy, magagamit ko tong baso. So, ganun din po sa kumpanya. Ang employer, dapat ine-explain niya ng maayos ang benepisyo at privileges na magkakaroon yung nag-a-apply sa kanila na isang empleyado. At ang empleyado, dapat klaro rin sa kanya kung ano yung matatanggap niya. Dapat naintindihan niya. Pag tinanong ka, ano bang benefit? Paano ba nagwo-work yung sa company nyo? Ay, hindi ko po alam eh. So, pagka ganon, dapat maging klaro ka. Para, bakit? Kasi dito napapag-usapan yung mga bagay para ma-maximize niya, ito yung mga rights niya, ito yung mga dapat na ibinibigay ng kumpanya na dapat niyang tanggapin. Okay? So, ganito rin yung pag-uusapan natin, mga kapatid, ngayon. Ini-explain further ni Pablo kung ano yung mga natanggap natin sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang niya tayo sinabi na ligtas na tayo o kung paano ang itsura ng ligtas. Hindi lang niya in-explain dito yung bagay na natanggap sa natin, ano ba mga elements ng pananampalataya. Hindi niya lang ine-explain na ganon. Pero, binibigyan niya sa atin ng mas reality kung ano ba yung spiritual blessings na natanggap natin sa Ephesians 1-3. Diba? Sa Ephesians 1-3, God gave us every spiritual blessings. Ano yun? Diba parang sa atin abstract. Pero ito, kung pagsasama-samahin natin yung mga sulat ni Pablo, makikita natin na ina-unpack niya yung mga spiritual blessings na natanggap natin. Ito yung mga benefits na meron ng isang tao na na-justify through faith. Para simulan ang mensahe today, basahin natin ang salita ng Panginoon sa Romans 5:1-5. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith
into His grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured us into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Maraming salamat at purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So sinisimulan ni Pablo ang chapter na ito, ang chapter 5, sa salitang therefore. Ibig sabihin, ito yung implication ng itinuro niyang truth sa chapter 1 to chapter 4. Meaning, kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, may faith ka kay Kristo at sa kanyang ginawa, ikaw ay matuwid na sa mata ng Panginoon. At dahil ang nakikita na ng Diyos sa'yo, hindi na ikaw, pero ang righteousness na nakasuot sa'yo by faith. Righteousness ni Kristo na binigay sa atin by faith. So sa chapter 4, nilatag ni Pablo ang doctrine ng justification by faith, at ang ginamit niyang example ay ang buhay, ang pananampalataya ni Abraham. Hindi niya lang dinefine ang justifying faith at kung ano ang mga elements or ang mga nakapaloob dapat dito, pero in-illustrate din ni Pablo sa chapter 4 kung ano ang picture ng namumuhay ng may justifying faith. Kung ano ang tsura, kung ang tunay na pananampalataya, ano ang nangyayari sa buhay ng isang pananampalataya. Ang faith na sinasabi ko dito ay faith alone in Christ alone, but the faith is not alone. Pinapakita sa atin ang tunay na pananampalataya sa pangako ay magbubunga ng paglago at magmamanifest ito ng pagsunod at pagsubmit sa Diyos. Ito ay tayo rin ay partakers sa lahat ng true believers through faith, lahat pati ang church, dahil considered sila or tayo na true descendant ni Abraham. Kaya kung meron kang tunay na pananampalataya sa pangako ng gospel, ito ay magbubunga sa atin ng pagsubmit at pagsunod sa ating Panginoon. Pero hindi pa natapos si Paul dito sa chapter 4. Ang ganda, kung meron tayong chain of salvation sa Romans 8:28-30, meron tayong chains of blessing. No? Na from chapter 1 to chapter 7 or 8, sasabihin sa atin ni Paul dito, ina-unpack niya yung blessings upon blessings upon blessings. Grace upon grace upon grace. Sabi nga sa mga home TV shopping, and that's not all. There's more. No? Ewan ko kung mga nakakapanood kayo noon, noong mga panahon na yon. Pero bakit kaya? Bakit kaya ipinakita ni Paul dito yung mga benefits ng justification by faith? Bakit kaya in-include pa ni Pablo ang mga benefits na ito? Pwede naman na sabihin na okay ng chapter 4, nakita na natin yung elements ng faith na nakakapagligtas ay ang justification, ay ang pananampalataya kay Kristo, sa ginawa ni Kristo. Pero bakit isinulat? In-include pa rin ni Pablo ang mga benefits na to. Yes, alam na nila ang gospel ng mga taga-Roma, pero kailangan pa rin nilang marinig ang mga detalye kung ano yung talagang natanggap nila. If we can notice, ang kausap ni Pablo dito ay mga Christians sa Rome. Mga Kristiyano. Hindi na siya naghihikayat. No? Pero syempre, ito ay intended para sa Christians para i-share sa mga non-Christians. Ini-include dito ni Pablo kasi alam niya na importante ito at dapat nilang malaman. Kailangan nilang malaman itong mga katotohanan ito dahil ito yung dapat nilang panghawakan para tumatag ang kanilang assurance sa kanilang salvation. Tumatag yung kanilang pananampalataya, tumibay sa pagtitiwala kung nasan man silang sirkumstansya ng buhay nila. And same as today, no? Tayo mga Christians ngayon, kailangan nating malaman, maintindihan ang mga truths na ito para mas lumago at tumatag tayo sa pananampalataya. Ito yung nami-miss na maraming Christians ngayon.
Ang nangyayari kasi ngayon, ay ligtas naman na ako, hindi ko na kailangan marinig yan. Hindi ko na kailangan aralin yan. Pang mga theologians yan eh. Pang magpapastor yan o pang matalino lang. Ay, kilala ko naman na si Jesus at yung ginawa niya sa cross. Alam ko naman ang gospel. Hindi ko na kailangan mag-dig deeper. Matanda na ako. Or bata pa ako, hindi ko pa kailangan magsaliksik o mag-aral na mas malalim kay Kristo. Pero di ba sinabi sa John 17:3, this is now the eternal life we have. Na the moment na pinlace natin ang pananampalataya, the moment na napunta tayo sa kingdom ni Christ, ang gagawin natin na ngayon ay aralin ng kanyang buhay. Kilalanin si Kristo. Sumunod kay Kristo. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi hiwalay. Kung ikaw ay nag-aaral, hindi hiwalay yan sa pagiging Kristiyano. Pag tayo nagtatrabaho, hindi rin yan hiwalay. Ginagawa natin, we are engaging to the Word as salt and light. Na makita sa atin, maging witness, hindi natin misrepresent si Kristo sa ating buhay. Minsan we have this tendency to simplify the glorious things na natanggap natin. Or we see it flat na lang. Ay, sige, save na ako. Hindi na natin tinitignan yung details. Kunyari, sa narrative ng Bible, ayaw na nating alamin yung narrative ng mga Old Testaments. Kung paano sinado ng Old Testament ang New Testament. Ay, ang daming pangalan, ang dami naman, ganun din naman, kay Christ din naman ang punta. Doon na lang ako kay Christ. Hindi nyo ba na-realize na, kaya ito inilagay sa salita ng Bible, para mas ma-appreciate natin yung progression. Yung progressive event na itinuturo pag-impact kay Kristo. Wow, what a glorious moment. Isinulat ito para mas ma-appreciate natin yung pagdating sa pangako ni Kristo. Iniisip lang natin, basta may dumating na Messiah, ayaw na natin tignan yung beauty ng progression, yung mga significant events, yung mga bagay na nagtuturo kay Kristo. Ganon din sa salvation natin. Ang iniisip lang natin, ligtas na ako, si Christ ay namatay sa krus. Pero napakaganda po na malaman natin as believers, we have to know Christ deeper. Kung isa po tayo sa gantong may perspective, let me encourage you mga kapatid. We have to know kung ano yung blessings na meron tayo, na nakuha natin habang andito tayo sa mundo. Kasi patuloy si Pablo sa pag-unpack ng mga katotohanan ito, pag-unveil sa atin, para ito yung panghawakan natin. Aminin natin, hindi madali ang buhay sa mundo. Aminin natin, di tayo exempted sa trials, sa hirap ng buhay. We experience the same trials na nararanasan ng mga non-believers. Hindi tayo exempted doon. We commit same sin. Naglalay sila, naglalay din naman tayo. Meron tayong paghihirap sa financial, sa work, sa family, sa love life. Consequences sa dulot ng mga kasalanan na nagawa natin, we commit all these things. Na-experience pa rin natin. Kaya naman nagbigay ang Diyos ng means of grace through His Word para magamit sa pag-endure natin, sa pagpatuloy, pag-persevere habang nandito tayo sa mundo. Sa salita niya, andito yung pinakakailangan natin para sa ating sanctification. Wala sa katabi natin, sa salita niya. Ito mga truths na ito, wag lang natin isipin na ay theological statement, one of the intellectual things na pwede kong malaman, pero walang dulot sa buhay. Hindi po natin dapat tignan na ito yung mga bagay na kailangan lang natin kabisaduhin, i-recite. Hindi po ganon. Pero ito ay very effective sa practical application. Nilagay dito ng Panginoon, in-include ito sa Biblia natin. Kung anong translation pa ang ating binabasa, in-include ito para maaral natin, ma-enjoy natin at may apply natin sa buhay. Kaya ito yung kayamanan natin dito sa mundo. Si Kristo ang kanyang salita na malaman natin kung ano yung mga benefits na pwede natin may apply sa mga certain situations natin.
Minsan kala natin, rejoice. Pag nagre-rejoice tayo, pag may nakuha tayo, uy, magre-rejoice ako. Pero pag nawalan tayo, nakakapag-rejoice kaya? So ito yung sinasabi ni Pablo. Kailangan natin mai-apply ang rejoice, ang pagre-rejoice sa tamang konteksto. Hindi lang pag masaya tayo, tumatawa tayo, pero kahit nawalan tayo, nagkulang tayo, at nag-fail tayo sa kasalanan. Hindi tayo nagre-rejoice dahil nagkasala tayo, pero nag-rejoice tayo dahil meron tayong pag-asa para patawarin muli, maibalik ang relationship. Napag-aaralan natin to last week, di ba, sa father and son na relationship natin. So ito yung sinasabi sa atin ni Pablo sa Ephesians 1:17 to 18. Ito yung prayer niya sa mga taga-Epeso na sana magkaroon sila ng wisdom at revelation, mabuksan ng Panginoon ang kanilang puso para mas makita nila kung ano yung pag-asa na meron sila dito sa mga natanggap nilang mga katotohanan or blessings na binigay sa kanila. Hindi hinihiwalay ang buhay natin sa mga katotohanan ito. Ang ginagawa ni Pablo, naghihirap ka, ito ang truths na dapat mong panghawakan. Meaning, ang mga revelation sa atin na meron tayo ngayon ay mapapalakas tayo at magpapatibay sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa according sa calling natin. Lahat tayo tinawag Tinawag tayo in Christ. So, paano tayo mag-a-act doon? Paano tayo mamumuhay ayon doon sa pagkakatawag? Itong mga katotohanan ito. Ito yung manual natin. Kung may manual tayo, hindi yung manual na basic instructions before leaving earth, yung Bible. In a way, may katotohanan kasi, instruction siya, mandate siya. Pero, hindi siya salvific. Hindi siya nakakasave. So, ang aim na mensahe natin ngayon ay mas maunawaan natin ang benefits, ang features na binigay sa atin ng Diyos. Parang cellphone, kung binigyan ka ng cellphone, hindi ka lang naman call and text. Titingin ka sa manual, magtitingin ka isa-search, paano ba ma-maximize yung cellphone na yon. Hindi lang yung pang-camera, titignan mo pa kung paano ma-maximize yung mga features ng camera. At parang din yung nabanggit natin kanina. Para alam natin yung gagalawan natin. Sinabi sa atin yung rules, sinabi sa atin yung mga sanctions, pag nagawa natin to, yung mga rules and regulation sa company, pero may benefit ang bawat isa sa isang kumpanya. Okay? So, if we can notice, these benefits focus in the Trinitarian work. Napansin natin, Trinitarian work ito. Therefore, through faith, sa chapter 4, through faith, therefore, sabi ni Pablo, we now have peace with the Father. Therefore, through faith, we now have access through the Son. Therefore, by faith, we now have love poured out by the Holy Spirit in our hearts. Trinitarian work. Madalas isulat ni Pablo at mga ibang writers ang gantong pattern sa Bible. Sa Ephesians, kabisado natin, we are chosen by the Father, we are redeemed by Christ, we are now sealed by the Holy Spirit, Father planned our salvation, the Son purchased our salvation, the Spirit preserve our salvation. Gusto ko lang i-emphasize, magbigyan ng emphasis ito. Now, when God gives Himself, God gives Himself full, or God gives His full Himself to us. Wala siyang binibigay or hino-hold back na kakulangan. Pag binigay niya ang kanyang sarili, ibibigay niya ang kanyang sarili ng buong buo. Di ba? Prinsipyo ng tao ngayon, pag nagmahal ka, magtira ka para sa sarili mo. May ganun pa, no? Pero ang Diyos, syempre, binigay niya ang kanyang sarili. Di ba? Ang Spirit, ang kanyang anak. Binibigay niya ang buong siya sa church para mag-work siya.
sa church. Ang Trinitarian ang salvation work ay about sa Trinitarian work sa church. Hindi siya nagdamot sa church. Kung ano ang kailangan ng church, pinrovide niya. And may this empower us na makita natin kung gaano kametikuloso ang Diyos, ka-personal, ka-intentional sa ating mananampalataya. Gusto ko lang maipakita sa inyo para magkaroon tayo ng appreciation sa mensahe natin ngayong umaga, yung benefits, yung peace, access, and love. Minsan, ang dali lang isipin, peace, may peace na kami, access. Pero, gusto kong tignan ito sa account ng pagkakahulog nila Adan. Sa Genesis 3:21 to 22. Ito yung pinalayas ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Sabi sa 22, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain sa bungang kahoy at nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin, naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ano ibig sabihin nito? So pagkatapos sabihin, ang context nito, pagkatapos sabihin ng Diyos ang sumpa sa serpent at sa mga consequences na dahil sa ginawang disobedience ng tao, nila Eva at Adan, na huwag kumain ng prutas ng pagkakaalam sa tree of knowledge, pinalayas sila ng Diyos sa Eden. At hindi lang siya pinalayas, sinecure pa nila yung puno ng buhay. Na imbes na kasi magpasalamat ng mga tao at purihin siya at luwalhatiin, pinili nilang suwayin, labagin ang utos ng Diyos. Pinili nilang pakinggan ang salita ng serpent kaysa salita ng Diyos. They suppress the truth. In short, they reject God by disobeying Him and they choose to obey Satan. Kaya naman, the wrath of God abides instantly in all men. Kay Adan at sa mga mangyayari, ay sa mga descendant niya. Kaya tayo, nung wala pa tayo sa mundo, nasa sinapupunan pa lang tayo, makasalanan na tayo. Na-inherit na natin itong guilt ni Adan. At ni-reveal ito ng Diyos sa kanyang righteousness na napag-aralan natin sa chapter 1:18. No? Naalala nyo, no? So, ang context, ang gusto kong ipakita, galit ang Diyos sa tao. By default, galit ang Diyos sa tao. Dahil sa kasalanan. Okay? Para mas maunawaan natin, ma-appreciate natin ang peace, access, and love na dapat nating na ating kuha-kuha ngayon or tangan-tangan ngayon, dapat maunawaan natin yung galit ng Diyos sa atin. Kung ano yung kondisyon natin, original condition natin sa Diyos. Una, tayo ay enmity at enmity with Him. Tinuturing niya tayong kaaway. Ikalawa, tayo ay walang access sa Kanya. At pinicture yun sa Eden. Tinuring niya kaaway, pinaalis niya sa Eden. Tayo ay wala ng access, sinecure niya yung buhay ng puno ng buhay at tayo ay pinakalayo-layo at hindi na tayo makakapaglapit sa Kanya dahil banal na galit ang nag-a-abide sa atin. Dahil sa ating pagkakasala. Wala tayong pag-asa. Ephesians 2. Tayo ay patay. At hindi natin pwedeng isave ang ating mga sarili. Pero dahil sa grasya ng Diyos, itong masaklap na kondisyon na ito, na nawala, ay binigay niya muli sa atin. Itong masaklap na kondisyon na siya ay galit sa atin, ay binago at pinalitan ng Diyos.
By faith in Christ and Him crucified for us, binigyan niya tayo ng peace, access, and love. Ito yung titignan nating mga puntos ngayong umaga. Una, we are now at peace with God. Tayo ay mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Gusto ko lang i-note, may dalawang types ng peace. Ang subjective peace, ito yung peace of God, na ito yung experiential, na we remain calm and comfort in the midst of trials. Binigyan tayo nito habang nandito tayo sa mundo ng Diyos. Dito tayo nagkakaroon ng kapahingahan. Itong pagsasama-sama natin, ito ay isang means of grace para magkaroon tayo ng peace sa Panginoon. Ito ay experiential. Pero hindi ito yung itinutukoy ni Pablo dito. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay yung second type of peace, which is yung objective peace. Ito yung relationship natin sa Diyos. Nalaman natin na by default, galit pala ang Diyos sa tao. So galit pala ang Diyos sa atin dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanan na nananalantay sa ating buhay, sa ating puso. Sinabi ni Apostol John din ito, John 3:38, na nananatili ang puot o galit ng Diyos sa mga taong wala kay Kristo. So by default, we are not Christians. By default, nag-aabide sa atin ang galit ng Panginoon. And we are now blessed. By faith ay nasatisfy yung kamatayan, na-satisfy yung galit ng Diyos sa kamatayan ni Kristo as a living sacrifice. Hindi ibig sabihin na wala or in-ignore ang holy wrath ng Diyos sa atin, kundi nailipat ang galit ng Diyos kanino? Kay Kristo. Meaning may sumalo ng galit niya na dapat para sa atin. Ang sumalo ay ang kanyang anak. Sabi yan sa Ephesians 2:16, for by Christ, He might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. By killing Christ on the cross, nagkaroon ng killing of hostility between God and man. Namatay yung galit, nawala yung galit ng Diyos na dapat sa atin at ito ay napunta kay Kristo. Ang peace na ito ay hindi ibig sabihin na ceasefire na ang Diyos sa tao or may truce na ginawa. Hindi ito temporary. Ang peace na ito ay hindi na magkakaroon ng posibilidad para masira pa ulit. Wala nang ganto ngayon. Ang eternal wrath of God ay na-satisfy o nabayaran ng kamatayan ni Kristo. Ito ang natanggap natin ngayon pag sinabing justified tayo by faith in Christ. Walang hanggang peace. Hindi na masisira at magkakaroon ng war sa lahat ng tunay na mananampalataya kay Kristo. Yung peace na meron tayo ngayon, penging tissue nga. Yung peace na meron tayo ngayon ay hindi na mawawala. Ay, thank you po. Na-appreciate po ba natin yung peace natin ngayon? Pangalawa, we now have access through the Son. Tayo ay nagkaroon ng malayang daan tungo sa Diyos. Di lang tayo nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos, pero nagkaroon na tayo ng malayang daan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano ibig sabihin nito? Sa mga company, ilan lang ang may mga access sa gantong mga lugar? May mga binibigyan lang ng access para sila ay makapasok. Pili lang ang mga tao at ito ay isang pribilehiyo. Kung ikaw ay anak, may access ka sa ref. Kung ikaw ay anak, may access ka sa CR or ano, di ba? Privilege sa atin yun. Sa mga concerts, kung ticket, nakakapanood ka lang, pero iba ang may VIP access. Nakakakita ka na sa backstage, may pirma-pirma, picture-picture. So ito yung binigay sa atin ng Diyos, ni Kristo. Sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng access. Ibig sabihin, Christ draw us near to God. Kung si God dinro tayo kay Christ,
si Christ, dinodraw tayo nearer to God. As we study Christ, we are drawing nearer to the Father. Sabi nga sa Hebrews 10, paano nangyari ito? Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Ano ibig sabihin nito? Sa tabernacle before, mga kapatid, para ma-picture natin, may makapal na kurtina. Itong makapal na kurtina to, nagdi-divide sa holy places at holy of holies. Ang kurtina na ito, sobrang kapal at nag-i-indicate ng separation ng Diyos sa tao. At kabanalan ng Diyos at makasalanan ng tao. Sa holy place, nakakapasok lang doon or may access lang doon ay ang priest. Sa Holy of Holies, ang mga may access lang dito ay yung high priest. Ito ay once a year lang. Ito ang most sacred part ng place sa tabernacle, at dito ginagawa yung rituals, na yung Day of Atonement for sins. Yung sinasabing Yom Kippur, no? Sins of the atonement of sins, no? Day of the atonement of sins. Dito ginagawa yung mga ritual, yung pagpapatay ng mga bulls. Ang gagawin, ang high priest, though siya lang yung may access, kailangan niyang, bago siya makapasok, kailangan niya may proper clothing. May kailangan siyang idamit according sa inutos sa kanya ng Diyos. Ayon sa sinabi, hindi siya pwedeng pumasok doon na hindi nakasuot ng mga dapat niyang isuot na inutos sa kanya ng Diyos. At dito, dapat carefully rin niya dapat niyang sinusunod ito ng buong pag-iingat, yung procedure ng pagsasacrifice. Doon nga sa Yom Kippur, every once a year. Bago pumasok, maglilinis ang high priest at isusuot ang proper clothing, then magsasacrifice ng bull para sa kasalanan niya at ng kasalanan ng family, Leviticus 16. At yung dugo ng bull i-sprinkle niya sa Ark of the Covenant. Then may dala pa siyang dalawang goats. Okay? Yung isang kambing, iaalay niya sa kasalanan, papatayin niya yun, aalay niya sa kasalanan ng mga Israelites dahil sa pagiging madumi nila or rebellion, at yung dugo ng first goat o unang kambing ay sprinkle sa verse 6 sa Ark of the Covenant. Pinipicture dito na si Kristo ay finally hindi once a year lang, pero once and for all, siya yung ultimate unblemished sacrifice na mabangong samyo na naaamoy na ng Diyos, na mag-aapi sa galit ng Diyos sa tao. Ito ay parang remedyo lang. Ito ay ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung siya ay namatay. Pero yung sa kambing na sinasabi natin kanina, ito ay remedyo lang para mapatawid lang yung mga tao, parang kinokoveran lang ng pansamantala yung ginawa nilang karumihan, pero hindi talaga to nagliligtas. Nagliligtas lang to physically. Hindi sila matatanggal sa lahi ni Abraham, hindi sila pwedeng patayin kasi nagbigay naman sila ng tamang alay. So ito yung parang mag-aabswelto sa kanila. Pero hindi ito nakakapagligtas spiritually. Then, yung pangalawang kambing, diba? Yung una, pinatay, dugo, nilagay sa Ark of the Covenant. Ito naman yung pangalawang kambing, ito yung tinatawag na scapegoat. Ang gagawin ng high priest dito, ipapatong yung kanyang kamay sa ulo ng kambing. Iko-confess niya ang wickedness at rebellion ng mga Israelites, at ang gagawin, hindi papatayin yung kambing, pero papatakasin, papalayain, i-release sa wilderness. Papakawalan nila ito. Ito ay para sinasabi na mapunta ang mga kasalanan ng Israelites dito sa kambing na ito.
Pero syempre, ito ay temporary pa rin. Hindi ito talagang naglilipat ng mga kasalanan ng mga Israelites, no? Or walang imputation na nangyayari. Ito ay pinipicture naman nito yung gagawin na imputation, gagawin na pagiging ultimate scapegoat ni Christ sa cross. Na siya yung lamb that takes away the sins of the world. Na nagsasabi na si Kristo ang ultimate scapegoat na by faith malilipat sa kanya ang mga kasalanan ng tao. Maliwanag po yun na sinabi sa John na si Kristo ang nagtatanggal ng mga kasalanan ng tao. Ito ay dapat sundin ng maigi ng high priest ng mga panahon na yon. Kailangan niyang lumabas sa tabernacle, hindi siya pwedeng tumambay doon. Di ba sabi ko nga, walang upuan, walang furniture na upuan doon kasi nga hindi sila pwede mag-rest doon. Kailangan nilang lumabas. Kailangan nilang lumabas. Bakit? Para malaman ng mga tao na tinanggap ng Diyos ang sacrifice na ginawa niya. Kasi kung hindi nasunod, mamamatay yung high priest na yon. Kaya ang ginagawa ng mga Israelites, naglalagay sila ng tali sa paa para pag hindi nakalabas sa oras ng paglabas nung high priest, hihilain na lang. Ibig sabihin, ay, namatay na to. Hihilain na lang nilang ganon. Okay? Ibig sabihin, hindi nagawa ng tama ng high priest yung kanyang ritual na dapat gawin doon, ayon sa kanyang pagkakautos. Ma-appreciate natin dito RPW. Di ba? Ito lang yung sinabi sa atin ng Panginoon. Ito lang dapat i-celebrate nyo ang Lord's Day. Wala nang iba. Baka hilain tayo. Hindi naman tayo hilain. Pero, isang warning ito na hindi nagbabago ang Diyos. Kung mahigpit siya sa dati, kung siya ay talaga nagsasabi na ito lang ang dapat gawin, ganito pa rin tayo. Hindi lumuwag ang Diyos. By grace nga lang, na pag nagkakaroon tayo ng pagkakasala, ang advocate natin, si Kristo. Hindi tayo tumino, pero ang advocate natin, ang attorney natin, sa bawat pagkakasala natin, si Kristo. Diba? Grasya yun. Diba? Privilege yun na kailangan nating i-rejoice. So, ito yung picture, no? Sa atin ngayon na si Kristo, sa kanyang pagbabalik, yung picture ng priesthood office ni Kristo na siya ang ultimate high priest natin sa kanyang pagbabalik, meaning tinanggap ng Diyos ang alay niya, yung kanyang ginawa sa cross. Yung mga pinagkamatayan niya, tinanggap niya. Sa kanyang pagbabalik, hindi lang ganito na parang access na parang ano lang, atau dito abstract lang. Pero yung access natin, we will face God face to face. Malaya na tayong makakalapit sa kabanal-banalang Diyos by faith. Ito, ang ginagawa natin Lord's Day, may glimpse na tayo sa ating mga gagawin sa eternal life. Every Lord's Day, binibigyan tayo ng access ng Panginoon para i-enjoy yung kanyang presence. Kung meron tayong access ng BTS sa backstage, aatinan kaya natin sa araw na yon o parang tutulugan lang natin? Pero ang Diyos, King of Kings, Lord of Lords, binigyan tayo na access weekly. Hindi ba natin to aatinan at imimit ang kanyang presensya? Ito yung meron tayo. Sabi ko sa inyo, very practical ito. Malaya na tayong makakalapit sa kabanal-banalang Diyos na hindi na tayo mako-consume. Ang tingin natin ngayon, nandito ang presensya ng Panginoon by Spirit. Hinati na ni Kristo ang nagse-separate sa atin sa Diyos. Through Him, we gained access to the grace of God. Sabi nga ni Lawson, yung pagpunit ng kurtina ay pa-downward. This depicts the invisible hands of God tearing down the dividing wall that separates us to His presence. Wala nang kurtina rito, mga kapatid. Malaya na tayo makaka-access sa presensya niya. Malaya na tayo makakahingi ng kapatawaran. Hindi na natin kailangan ikumpisal ito sa pare. Sabihin sa mga pastor at bahala na ang pastor manalangin sa'yo. Ikaw mismo, kaya mo nang
Repent sa presensya ng Panginoon. Hindi lang every Lord's Day, kahit nasa kama ka. Lumapit ka sa Kanya sa pananalangin, may access ka sa Panginoon. Hindi mo na kailangan tumawag ng isang elder o deacon. Pumunta ka naman dito, ay panalangin mo ko. Kaya meron ka ng access card, which is si Jesus Christ. Ano pa? Meron na tayong peace sa Father. May access na tayo through the Son. We now have God's love poured in us by the Spirit to our hearts. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa puso natin ng banal na Espiritu na pinagkaloob niya sa lahat ng mananampalataya. Binigyan tayo ng bagong puso na may pag-ibig. Ito ay mamumunga at may power na to love God sincerely. Kaya kailangan natin talaga ang regeneration. Kaya kailangan natin ng bagong puso. Kasi wala tayong gantong pag-ibig. Ang pag-ibig nating alam ay lust. Ang pag-ibig nating lahat ay naalam ay boastful, ma-pride, tainted with sin. Emo love. Ang pag-ibig natin ay very sensual. Pero ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay nagdidisiplina. Ang pag-ibig niya ay nagre-reconcile. Ang pag-ibig niya ay nagbabago at tumatanggap muli. Hindi natin ito maiintindihan lahat hanggat wala tayong bagong puso. Hindi natin maunawaan ang demonstration ng kanyang pag-ibig na itatakal natin next sermon na yet while we were still sinners, Christ died for us. Kaya kapag ikaw ay recipient ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka na mawawalay sa Kanya. Hindi ka na mahihiwalay sa Kanya. Ikaw na ngayon ay hawak-hawak niya. Kahit seemingly marami kang suffering sa family mo. Parang broken family ako. Parang ganito na ba ako 20 years from now? Wala akong nakagisnan na nanay at tatay na magkasundo. And even nakasadlak ako sa disobedience. 5 years from now, ganito pa rin ba? Sins pa rin ba ang ginagawa ko? Pero kung tunay kang mananampalataya kay Kristo, walang condemnation na ibibigay sa iyo. His love stands and will stand forever. Hindi tayo mapuput into shame. Hindi na tayo mapapahiya sa pag-ibig ng Diyos. Ayawan man tayo ng mundo, ang confidence natin ng pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo aayawan. Iwan man tayo ng mahal natin sa buhay, ang confidence natin ay ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo iiwan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-demonstrate sa atin, ipinakita sa atin, isinulat sa atin through the death of Christ. Kahit hindi ka pa naniniwala kay Christ, kahit hindi pa natin siya kilala, siya na yung unang umibig sa atin. Ang pag-ibig na ino-offer ng mundo, ibigin mo ko para ibigin kita. Hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi mo siya kinikilala pa, siya ay pinagkamatayan ka na niya. Siya ay nabuhay sa mundo para pagkamatayan ang mga kasalanan at kasalanan mo at kasalanan ko, para sa lahat ng maniniwala ay hindi mapapahamak, pero magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nagliligtas ng makasalanang tulad ko at tulad mo. Wala siyang pinipili. Siya ay naglilinis ng maduduming puso, mayayabang na puso, mga matitigas ang puso. Kaya kung wala ka pang pananampalataya kay Kristo, bata ka man, matanda ka man, kung wala ka pa kay Kristo, kaibigan, nasa iyo ang galit ng Diyos. Kung hindi ka aware na you are heading to the eternal destruction dahil tayo ay nagkasala, lumabag, sumuway sa batas ng Diyos, tayo ay makasalanan. Di natin kayang isave ang ating sarili. Tayo ay patay.
sa ating kasalanan, alipid ng laman ng mundo at kapangyarihan ni Satanas by default. According sa Ephesians 2, malayo ka sa Diyos. Stranger tayo sa household niya. And we are at war sa Diyos. In short, wala tayong pag-asa. Pero dahil mayaman ang grasya, pinadala niya ang kanyang anak para mamuhay at sundin perfectly ang batas ng Diyos na hindi natin kayang sundin perfectly. Siya ay namatay sa krus para sa parusa na dapat tayo ang sumasalo dahil tayo ay nagkasala. Siya ang nagbayad ng penalty, ng pagkakautang, multa sa Ama. Siya ang namatay para sa lugar natin. Hindi niya pinadana sa atin yung dapat nating danasin. At after 3 days, siya ay nabuhay at nasa kanang trono ng kanyang Ama. At kaibigan, sabi ko nga, ikaw ay bata man o matanda, ino-offer niya sa iyo ang kaligtasan. Maniwala ka na namatay siya sa kasalanan mo. Magsisi ka sa kasalanan mo, huwag mong tigasan ang puso mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang magrason na ikaw ay bata pa o matanda. Huwag mong ipagpabukas ang pagtanggap sa ebanghelyo na ito. Kung akala mo ay ligtas ka dahil sumusunod ka sa Diyos, kung akala mo ay ligtas ka dahil nagdadasal ka bago matulog at bago kumain, kung ikala mo ikaw ay ligtas dahil mabait ka sa kapwa mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, o dahil lagi ka nagsisimba, nagagamit ka, kumakanta ka sa simbahan, yung mga bagay na yan ay hindi nagpapaligtas sa iyo. Actually, yan ay naglalayo sa iyo sa Diyos. Yan ang nagiging barrier mo para ikaw ay makalapit. Yan ang lies ni Satanas. Nagkakamali ka kung yan ang akala mo na nagpapasave sa'yo. Na wala kang naabswelto, hindi naman ako nagmumura, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako kriminal. Pero sa record mo, you are sinner. Walang righteousness si Kristo sa'yo pa by faith. Huwag yung tayuan kung ginagamit kayo sa ministeryo. Ang tayuan nyo ang ginawa ni Kristo sa cross by faith. Kaya bitawan mo yan. Okay lang naman magpagamit sa simbahan. Magsimba. Maging mabait sa kapwa. Pero kung yan ay tinitignan mong magliligtas sa'yo, bitawan mo yan. Ipapahamak ka niyan, kaibigan. Ang magliligtas sa atin ay si Kristo lamang at yung ginawa niya sa krus. Kaya manampalataya ka. Hingiin mo yung awa, magsisi ka. Na sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayahan, ikaw ay kala mo lumalapit sa Diyos, nagkakamali ka. Inilalapit lang tayo ni Kristo sa Diyos. At sa mga professing Christians na wala pang local church, I encourage you na mag-join kayo ng local church. Join the membership. Dito ang pinakalugar ng Diyos para hubugin at gamitin ang isang may pananampalataya. Dito ang may paglago, wala sa bahay, wala sa pamilya. Yes, maililid tayo ng ating mga parents. Pero ito ang binigay sa atin na mandate ng Panginoon. Fellowship, ang church, called out ones. Ito ay assembly sa Old Testament. Ibig sabihin, dapat may pag-a-assemble ng bawat mananampalataya sa gospel. Hindi yan isolated case. By Diyos ako, by Diyos kayo, I stand in my own truth. Hindi po ganun. Ang only truth lang ay ang Biblia, na which is may access tayo freely, but we freely and always take it for granted na basahin. Going back, ang mga benefits na ito ay totoo, mga kapatid. Sana na-appreciate natin. Hindi ito wishful thinking o abstract na meron tayo. Ito ay realidad. Ito, though may full consummation ito sa pagdating ni Kristo, pero ito ay binigay na sa atin. Itong access na ito, meron na tayo. Kung nasira ng tao ang relationship niya sa Diyos sa Garden of Eden,
Di ba? Pinalaya sila. Wala na silang access. Wala na silang peace with God. Wala na silang love with God. Kundi wrath of God ang nag-a-abide na sa kanila. Pero through Christ, tayo ay nagkaroon ng reconciliation sa Ama. Yung intended na relationship ng Ama sa tao ay naibalik. Hindi lang tayo naibalik sa Garden of Eden, pero very much better pa sa estado ni Adan sa Diyos. Sa relationship ni Adan sa Diyos. Bakit? Kung si Adan kasi may sariling righteousness. Pero ngayong tayo mga church, tayong believers, ang tangan natin, ang suot natin, ay ang robe ng righteousness ni Kristo na hindi ito mawawala na at mahuhubad sa atin. Malaya na tayong makapunta sa presensya dahil sa robe ng righteousness na ito. Yung sinecure ng Diyos na puno ng buhay niya, na baka makalapit si Adan, yung sinecure ng Diyos, yung puno, hindi puno, yung puno. Baka makalapit si Adan doon, makakain. Ngayon, regular na natin nakakain. Si Kristo. Ang tinapay ng buhay. Lord willing, next year, lagi natin, hindi lang marinig ang tinapay ng buhay, ang puno ng buhay, pero malasahan, maramdaman natin through the sacrament sa Lord's Day. So, anong implication sa atin ito? We have hope. Itong nangyaring justification by faith, nung lumabas sila sa Eden ni Adan, hindi lang sila nawalan ng peace, hindi sila nawalan ng access at love. Ang nawala talaga sa kanila doon, hope. Ang chapter 5 ay about hope. Bakit? Sa ating mga believers, nagsasuffer tayo. Meron tayong pag-asa sa likod ng mga bagay na mga kinakaharap natin mga problema. Ang hope natin ay ang glory ng Diyos. We have now peace, access, and love. Kaya kahit pa man marami tayong pinagdaraan ng sufferings, we have hope. Ito mga sufferings na ito ay to build us, not to impair us. This is not to damage us or worsen us, mga kapatid, but to improve us. To conform us to Christ. Ang hope natin ay ang glory natin. Future, no? Na hindi nakuha ni Adan, Romans 3:23. Pero sa pamamagitan ni Kristo, yun ang pag-asa natin. Itong hope na ito ay hindi magkakaroon ng disappointments. Hindi katulad ng mga hope na nandito sa mundo. Walang pag-asa sa mundo na katulad ng hope na binigay ng Diyos, which is ang glory niya. Compared sa hope dito sa mundo, kahit gaano ka ganda ng pamilya mo, hindi yan hope na kailangan mong panghawakan. Kahit gaano ka kayaman, hindi yan pag-asa na kailangan mong panghawakan. Kahit gaano ka ka-healthy, 150 years old, nagba-bodybuilding ka pa, hindi yan pag-asa na hindi ka mamamatay. Hindi ka yan pag-asa na magiging successful ka or kakaroon ka ng eternal life. Hindi ganun. Lahat yan ay may disappointments. Ang problema kasi, we rejoice sa glory ng Diyos. We rejoice. Gusto natin yung mangyayari sa atin. Wala na tayong sin sa future. Wala na tayong worry sa future. Hindi na tayo magkakasala. Wala na tayong problema sa future. We rejoice doon sa hope na yon. Ang problema, kung mababasa nyo, may dalawa kasing rejoice. Rejoicing sa glory at rejoicing sa suffering. We Christians, ang problema, ayaw natin pagdaanan yung before ng glory. Ang gusto natin ngayon, instant. Ang gusto natin ngayon, mabilisan. Gusto ko agad, glory. Gusto ko ngayon, convenient ako makapunta do sa glory ni God. Gusto ko parang healthy ako, walang problema, tapos darating na si Christ.
Gusto ko komportable ako, walang dumaan na trials. Gusto ko glory agad. Yes, we believe in that glory. We rejoice in that glory, na hope natin siya. Pero ang pattern ng Panginoon, kailangan nating dumaan sa proseso. Dumaan tayo para makamit, mangyari, makomplete tayo. Because without the sufferings, we will not be complete. Hindi tayo magmamature. Even si Jesus Christ, pwede naman siyang nabuhay dito ng 33 years old agad. Panako agad sa cross, namatay. Hindi na pinagdaanan yung kanyang sufferings, yung persecutions. Ginawa niya yun kasi hindi natin magagawa. Kaya pinagdaanan niya, ito ang pattern ng Panginoon. This momentary afflictions is incomparable doon sa glory na makukuha natin. Yes, nandito na tayo, nakukuha na natin to. Pero wag natin gawing abstract. I-apply natin tong glory, tong hope natin sa glory ng Panginoon through the sufferings na nararanasan natin. Doon sa battlefield, sa Ephesians 6, hindi naman tayo pinagtatago ng Diyos. O dito may batong malaki, magtago ka dyan. O dito may sniper dapat dito, takbo doon. Hindi gumawa ng pattern ng Panginoon. Ang sabi niya, lumakad kayo ng mayroong suot-suot ang battle gear nyo, ang armor of God, at sa lahat ng mga fiery darts na mapupukol sa inyo ay dapat nyong harapin. Kailangan nyong i-endure. Kasi sa bawat trials na na-overcome natin, ang na-exalt ang Panginoon. Siya yung nadidisplay sa glory. Isipin mo, itong Christian na to, sobrang dami ng problema, pero patuloy pa rin siya sa pagmamahal sa Panginoon, sa pagpamumuhay according sa kabanalan ng Panginoon. Grabe ang gospel na binibigay sa kanya. Makikita natin ang nadadakila, hindi dapat yung tao, ang galing mo. Pero ang gospel, it is the power of God unto salvation. It is His power to transform us. Sabi nga sa Romans 8:17, and if children, then heirs, tagapagmana, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Kailangan natin mag-suffer. Harapin ng trials, persecutions. Kasi yun ang partaker tayo ng suffering ni Christ. At nung nag-glorify si Christ, partaker din tayo sa kanyang glorification. Very practical. Ipapamuhay natin yung trials na ito na go-glorify ang Diyos. Harapin natin yung mga problema. Isa pang trials natin, pag-mortify ng sin. Na every realization ng mga pag-commit natin ng kasalanan at pag-decide, pagre-repent at pagpupuri sa Panginoon, nag-exalt ang ating Ama. Yun yung holy grieve, hindi worldly grieve. Na ayoko na magsimba, ayoko na makipag-fellowship, ayoko na magbasa ng salita ng Diyos, ayoko na makinig ng YouTube ng mga ganyan, dati mong pinapakinggan, kasi nagkasala ako. Hindi na ako matatanggap ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay merong ganito ngayon na naranasan, mas lalong may open arms ang Panginoon sa'yo na ini-invite ka na lumapit ka sa Kanya. It is His way para ma-remind ka na may Diyos, may grasya na ikaw na natanggap ka, na binigay niya na libre, na hindi mo hindi mo pinagbayaran or pinagpaguran. Maral pa natin to sa Romans 8. Kaya kapatid, kaibigan, we are to live in this life with trials. Hindi yung trial seekers, na naghahanap ka ng problema, si Deacon Jeff nandyan sa gusto ko ng trial. Hindi ganon. Ang dito, wag natin iwasan ng trials. Hindi rin sagot yung, may trial, sige, be it. Hindi, mag-respond ka doon sa trials na yun. May mga mandate tayo para
ma-overcome natin ang mga trials na yon. Ang mga sufferings, hindi ito ninenegate, inaalis ang peace natin sa Diyos. Pero ang pagpapakita ng hope natin sa Diyos, hindi inaalis nito yung peace na, ay, galit na sa akin ng Diyos. Hindi. May pag-asa tayo. Kaya instead na magkaroon tayo ng doubts, mag-rejoice tayo when we are facing tribulations. Every time you rejoice in Christ, resist sin, proclaim Him, and show His love, you press home the victory of Christ, sabi ni Michael Reeves. Kaya ang challenge sa atin ngayon, appreciate the blessings and also appreciate the sufferings. Dahil gamit itong mga blessings, ang benefits na ito, may hope tayo na kahit pinagdaraanan natin to, hindi tayo masisira. Huwag natin to tignan na eschatological lang, pero isang preparatory sa atin kung paano tayo mamubuhay. Kaya pangangailangan natin na we are being changed in a new nature eh. Kailangan natin na magkaroon ng bagong mata, bagong bibig, bagong mata para makita muli ang glory ni Christ, glorious mouth to worship God, and glorious ears to hear the Word of God. Ito yung challenge sa atin ngayon. Ma-maximize natin yung pag-approach natin sa Diyos. I-approach natin ngayon ang Diyos with boldness and confidence. Ito yung riches natin. Naggamit-gamit ng mga benefits na to, we are now to respond to this fallen world at makita ang glory ng Diyos sa ating buhay. Ang walang trials na buhay ay isang fairy tale, mga kapatid. Ang Christians at unbelievers ay may mga trials, parehas yan. Ang pinagkaiba lang, meron tayong pag-asa. Di ba? Pag nalaman minsan na ikaw ay may sakit, ang ginagawa, wala na akong pag-asa, ganun din naman na mangyayari sa akin. Siya na, He will took matters in His hands. Kaya we have peace with God. Maximize natin to. Yung access natin sa Diyos. Kaya access, God is expecting us to come to Him. Hindi yan optional. May these truths impact our life. Sa pagsaserve natin kung nasaan man tayo at may apply natin sa lakad nating Kristiyano. Kung ito ay hindi natin nalaman ngayon 2023, di pa huli ang lahat. We gained access to God. At in-expect niya sa atin na mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umaga.